Yan, good morning. Eto, nandito na naman tayo sa kanto na to. May nag-comment po kasi, boss, okay lang ba mag-daily e-bike sa EDSA? Actually, depende po kasi, para sa akin ako kasi ang routine ko, dito lang po naman ako sa EDSA na paglagpas lang po ng Agham, pagtawid lang din po. At dun sa maraming nakapwestong MMDA, dun lang ako malapit sa area. Kaya siguro na pwede, kasi basta naka complete gear ka, ibig sabihin yung attire natin, hindi tayo naka tsinelas, naka shorts, tapos naka helmet tayo na full face as much as possible. So full face, kasi yun pa rin talaga ang tamang protection or proper gear, no? Kung yung tatanungin nyo, hindi ko sinusuot yung yung libreng helmet nung nung kasama nitong unit. So yun, pwede naman. So far wala pa naman pong follow up details nung regarding sa regulation. Mukhang pinag-aaralan pang mabuti. Tama naman po yun. Dito tayo, kasi kakain na ng linya yung bus, may ipit tayo. Ayun, so yung pwede nating gamitin naman, make sure na kayo po ay nasa tamang charge, para iwas din yung e-bike ninyo na malobat kayo, na magtulak kayo sa EDSA. So yun ang masaklap kaya talagang dapat kino-compute nyo yung ninyo, yung range ninyo. Hindi lang yung basta gamit lang kayo, pati pag-alaga ng battery kailangan nyo po yun, para panatag din kayo sa kung saan hanggang saan yung kaya ng e-bike nyo. Ang maganda ron, talagang kinikilala ninyo kung ano yung capacity ng e-bike ninyo. Talagang iba po nagsusulat po yan, compute ako. Ito yung range ko, tinignan ko sa GPS or sa cellphone ko, sa kung ilang kilometro yon, kaya to. So ayun, mga ganun, nagko-compute po talaga yung iba. Kaya pwede po yan maging daily na service. Kasi ako yun, daily ko talaga to. Kung mapapansin nyo naman po sa video, sa mga videos ko, ito po talaga yung ating gamit. By the way, may gusto kong kunin, siya, old school, pan-display lang po siguro. Pero magagamit siya. Ayusin ko muna kung bago kasi mag-iipon pa tayong pang gastos doon. Hindi natin priority. So pagka naging maganda yung nun, baka yun na yung gagamitin kong pan daily. Pero pagka mag-iiba lang po usapan ulit kung magkaroon ng pag-equip ulit sa rehistro, dahil tong to talagang ayaw iparehistro willing naman po tayo magparehistro, at marami pong mga users nito na okay lang naman sa kanila magparehistro. Nagsikuha na nga po ng lisensya, di ba? Kasi kung talagang mas naman po yun ito malupit tricycle. Ayan galit pa galit pa. Nakaabang ng MMDA. Yan po problema mali na nga, galit pa yung or nagagalit-galitan para hindi So ayun, dito na lang po muna tayo, at ito po, andito na tayo sa may EDSA. Ayan po, EDSA na po yan. Makikita nyo po, wag po kayo magsawa sa aking mga hayaan nyo po, mag-iisip tayo ng or baka may masasuggest po kayo kung ano po yung mga gusto nyo pang matutunan, or aaralin ko po yun. Hindi po ako expert, disclaimer po tayo, hindi po natin lahat alam, pero eto po kasi yung ko, base po to sa mga basic na pag-aralan ko lang, kaya sinishare ko lang. Kung tutusin, yung pag-share ko nasa sa inyo po yan kung maniniwala kayo o hindi. Pero based sa aking actual ko po itong ginagamit, actual ko pong ginagawa. Kaya yan, tumagal na po siya ng 1 taon mahigit.
Kumbaga, although nagpalit tayo ng battery, pero yung mismong unit, tumagal na siya ng lagpas 1 taon na ginagamit araw-araw. Ay, kailan ba ito napahinga? Nung ano lang po napahinga to, yung 1 month na bawal ang e-bike. So, actually, hindi nga napahinga. Gamit ko pa rin po siya. Hindi ko lang siya nilalabas sa mga national roads nung 1 month na yun. So, ayun. So, dito na lang po muna. Adios.